at sa buhay ang tituon sa iyo ni Baba. Sa ibang sa tinibata, Rongel. Di hamak na mas mabuti ang isang araw na pag-aaral kasama ng isang magaling na guro kaysa sa isang araw na masikap na pag-aaral o sa libong araw na masikap na pag-aaral. Ang kasabihan yan, mga kapatid, ay nagmula sa mga Apoles. At yan, na sasang-ayon tayo sa kasabihan ito. Dahil talaga naman na mas mainam ang pagkakaroon ng isang mahusay na guro para sa ikakaroon ng isa. Speaking of guro, ang Isaiah 48:17, binabanggit doon na si Jehovah ay isa ring guro. At gusto ni Jehovah na turuan ang kanyang mga lingkod. Gusto ni Jehovah na turuan ang kanyang mga lingkod na makagawa ng mahusay na desisyon. Well, sa panahon natin sa ngayon, napakadali ng matuto. Kasi yung mga resources natin, madali na natin ma-access sa internet. So, halos lahat available na sa internet. Ang website na Udemy, ito yung website na nag-o-offer ng mga karagdagang edukasyon o practical skill. Magmula ito sa information technology o IT, financial, music, at iba pang skills na maaaring ituro gamit ang internet ay available doon. Kaya kung ikaw ay mag-enroll sa website na iyon, mayroon kang option, makita yung profile. Sa profile na iyon, makikita yung credential o yung mga specialties ng mga teachers. Kasama rin doon yung bilang ng mga dami o dami ng mga tinuturuan nila mga estudyante. Yung ratings din. Ang pinakamataas na ratings ay 5 stars. Kaya kung isa ay mag-enroll, siya na pipiliin niya yung may pinakamataas na ratings, no? Yung 5 star na ratings. Para sulit yung kanyang pera na ibabayad doon at talagang matututo siya. Balik tayo kay Jehovah. Si Jehovah ay isang guro. At ano naman ang kanyang credential? Pero si Jehovah ay isang napakagaling na manlika. Siyang magaling na creator. Ang gawang likha mismo ay nagpapakita na talagang umiiral si Jehovah. Hindi lang yun, ang mga likha ni Jehovah ay nakapagtuturo sa mga tao. At tama-tama ay binanggit doon sa Hope 2:7 na marami tayong matututunan mula sa mga nilikha ni Jehovah. Halimbawa, mga langgam. Ano natin mga kapatid, kung ano ang naituturo sa atin ng mga langgam. Tuturuan na ito, tuturuan tayo nito, may kinalaman sa kasipagan at yung kanilang likas na karunungan. Kaya, Jack, napipiliin natin si Jehovah. Dahil hindi lang 5 stars yung kanyang ratings. Sabi nga nila, the GOAT, the greatest of all time. Kaya, sa kabilang banda, mga kapatid, ang ditulad ng mga hayop na dinikha ni Jehovah ay kumikilos ayon lamang sa kanilang instinct. Tayong mga tao ay dinikha ni Jehovah, taglay ang mga katangian din niya, katulad ng halimbawa, pag-ibig, katarungan, at yung kalayaang magpasya. O bagaman meron tayong kalayaang magpasya, tayo ay mayroong mabigat na pananagutan sa kung ano yung ating kinabukasan. Sa madaling salita, mga tao po, tayo, wala tayong testing. Maaaring kayo mga kapatid ay nakaranas na kayo ng mga Bible study na 3, 4, 5 beses na pag-aaral. Pagbalik natin sa bahay nila, hindi na natin sila mahagilap. Pinigil na pala. May mga kapatid din na kuminsan ay napanghinaan din ng loob. Ano ay maaaring dahilan? Posible na sila ay natatakot na baka mabigo nila si Jehovah. Natatakot sila na baka hindi nila mapamamatay yung kanilang pananampalataya kung mapanatili yung kanilang katapatan sa haba ng panahon.
At valid naman yun kasi totoo lang. Araw-araw tayo napapaharap sa dami at bigat na problema at talagang maapektuhan ng ating kaisipan. Baka mabuhay pa tayo. Pero ano kaya ang madarama ni Jehovah? Ano kaya ang kanyang reaksyon kung ang isa ay nagpa siyang tumalikod sa kanya? Sabihin pa ni Jehovah na, okay, ayaw sa akin, ano naman sa'yo? Hindi naman. Dahil si Jehovah ay isang nailiging Diyos. Si Jehovah ay mayroong malasakit sa kanyang mga lingkod. Mahal na mahal ni Jehovah ang lahat ng tao. Sa kapanayan, ayaw ni Jehovah na masaktan tayo. Ayaw ni Jehovah na magkaroon tayo ng unnecessary heartache, sikap. Hindi kinakailangan na pagkaroon. Ayaw ni Jehovah na matuto tayo mula sa mahirap at madugong paraan. Katunayan, kaya natin maiwasan yun. Oo, may iwasan natin yun kung susunod tayo kay Jehovah. Susundin natin yung kanyang mga turo at isabuhay ito. Bagaman meron tayong kayang magpasya, hindi tayo pwersahang inutusan ni Jehovah na gawin ang kanyang mga utos mula sa kanyang salita. Sa katunayan, si Jehovah ay nakikiusap sa atin. Opo, si Jehovah ay nakikiusap sa atin na sundin ang kanyang mga turo. Basahin natin yung nakakulat doon sa 48:18. Tingnan natin mga kapatid, kung ano yung pakiusap niya. Sabi riyan, kung nariyan na kayo 48:18, Isaiah, kung magbibigay pansin ka lang sa mga gusto. Oo, si Jehovah ay nakikiusap sa atin na sundin ang kanyang mga utos. Bakit? Ano magiging epekto? Ano magiging reward kung susundin natin ang kanyang mga utos? Patuloy natin mga kapatid. Sabi riyan, ang kapayapaan mo ay magiging gaya ng ilog, at ang katwiran mo ay magiging gaya ng mga alon sa dagat. Pagkakaroon tayo ng una, kapayapaan. Ano ba yung kapayapaan? Well, ang kapayapaan, sa madaling salita, ito yung mga positibong bagay, positibong sitwasyon na inaasam ng lahat ng tao. At ang mga spesipikong mga ideya, nandito mga kapatid sa workbook ng basahin natin. Sabi riyan, ito rin ay maaaring magpagid ng ideya ng kalusugan, kaligtasan, kalusayan, kabutihan, pagkakaibigan, at kabuuan o kalusan. Bakit nalitulan ni Jehovah o nilarawan niya na yung ating kapayapaan na nagiging gaya ng ito? Nalitulan ni Jehovah ang kapayapaan gaya ng ilog kasi yung ilog ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-agos at sagana. Kaya kung susundin natin yung mga turo ni Jehovah, pagiging gaya ng ilog ang ating kapayapaan, sagana at hindi na utos. Pangalawa, at pakasuyo sa ating visual aid, picture, yan ay mga alon sa dagat. Sabi riyan sa text kanina, ang ating kapiran ay magiging gaya ng alon sa dagat. Well, ang kapiran ay tumutukoy ito sa mga matuwid o tama ayon sa pamantayan ng Diyos na kinalaman sa tama. Sa madaling salita, ito ay paggawa ng tamang posisyon. Nilitulan ito sa isang alon sa dagat kasi kung papansin natin, yung alon sa dagat, hindi lang madami, hindi ito tumitigil. Sa katunayan, napakaraming panahon na, taon-taon na, libo-libo taon na patuloy at hindi tumitigil ang pag-alon ng dagat. Hanggang sa ngayon, sa susunod pa, na hindi natin malalaman hanggang kailan. Sa madaling salita, pinapakita na ito na kung tayo ay mapapaharap sa isang mabigat na sitwasyon, kailangan natin gumawa ng mabigat na desisyon. Nandyan palagi si Jehovah para tulungan tayo na makagawa ng tamang desisyon. At hindi lang yun, paglalaanan tayo ni Jehovah ng lakas para mabuhay sa ating pang-araw-araw ayon sa pamantayan ni Jehovah, pamantayan ng patuloy. Kaya anong aral mga kapatid ang ating natutunan sa bayan na ito? Oo, bagaman tayo ay mayroong kalayang magpasya, dapat pa rin natin piliin si Jehovah. Oo, dapat pa rin natin sundin
yung mga turo niya at kapit sa ating pamumuhay. Dahil kung sundin natin ito, ang pagpapalaan niya tayo, matutulungan tayo na madaig at takot na baka mabigo natin si Jehovah o mapatibay ang ating pananampalataya at mapangawakan natin yung ating katapatan sa haba ng panahon hanggang sa katapusan ng mga sistema ito ng mga bagay. Maraming salamat sa iyong pagpapatibay sa